Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isang guro sa high school na nasangkot sa gulo matapos tulungan ang estudyante niyang binubuli ng kapwa rin estudyante. Ang pelikulang ito ay ipinalabas 2023 na pinamagatang Brave Citizen. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang Muyang High School ay ang paaralang 2 taon nang nakakatanggap ng parangal mula sa Seoul Education Department na napipigilan ng paaralan ng bullying. Ngunit ang katotohanan sa likod ng magandang reputasyon ng paaralan ay kabaliktaran dahil sa estudyanteng nagngangalang Han Sugang na kinakatakutan ng lahat. Pinagtatakpa ng masama niyang gawain maging ang mga guro dahil siya ang anak ng may-ari ng kumpanyang nasa likod ng nagpapatakbo sa paaralan kaya nagagawa niya lahat ang pangbubuli na gusto niya na walang nagrereklamo. Samantala, ito naman si So Shimin, ang bagong guro ng Muyang High School na walang ibang hangad kundi ang maging regular na guro sa paaralan. Pinagpapasensyahan niya lang ang dean ng paaralan sa pangbabastos sa kanya dahil kailangan niyang maganda ang reputasyon niya kaya nagpunta na lang ito sa banyo at doon pinapakalma ang sarili sa galit. Bigla naman niyang narinig ang 2 kasamahang guro na nag-uusap patungkol sa pinalitan niyang guro na namatay sa mismong paaralan. Ayaw itong ipasabi sa kanya pero nang hanapin niya ito sa internet nalaman niyang totoo ang sabi nila. Paglabas niya sa banyo kinausap ito ng kapwa niya guro. Ipinakita sa kanya ang bidyong kuha sa pangbubuli ng grupo ni Han Sugang sa isang matandang nagtitinda sa kalye. Pinilinan siya ng guro na iwasan niyang makialam pag may nakita itong may binubuli lalo na si Han Sugang, isipin niya na lang na wala itong nakita upang hindi ito mapahamak. Si Shimin ay dating gold medalist boxer noon kung saan ang ama niya ang kanyang coach na nakatanggap ng parangal na Brave Citizen. Pero nasira ang buhay nito at nabaon sa utang kaya kinalimutan niya ang pangarap sa boxing para magtrabaho kasama si Kwon Jung ang kababata niya na hangang-hanga sa ama niya na isa ng pulis ngayon. Nagtataka si Shimin kung bakit may mga maskara sa gym nila. Sinabi ni Kwon Jung na sa mga bata daw itong hinahatid ng ama niya sa eskwela. Habang pauwi na ito, nakita niya ang isang matandang nagtitinda na pinapaalis ng may-ari ng tindahan. Naawa siya sa matanda kaya binili na niya lahat ng tinda nitong kimbap upang makauwi na ito. Kinalaunan sa paaralan, maingat si Shimin sa mga kilos niya para matupad ang hinahangad niyang magiging regular na guro. Ngunit habang naglalakad ito nakita niya ang estudyante niyang si Jin Hae-yong na binubuli ng grupo ni Han Sugang. Naalala niya ang bilin sa kanya ng kapwa guro na huwag makialam sa gulo lalo na pag may kinalaman kay Han Sugang. Subalit nakita niya kung paano sinasaktan ng estudyante niya kaya napilitan na itong pumasok sa loob kung saan nakita niya pa ang isang estudyanteng nagtatago na si Jae-hyo. Pinigilan siya nitong makialam upang hindi ito mapahamak dahil ang ama ni Han Sugang ay may mataas na posisyon sa prosecutor habang ang ina niya ay isang abogado at may tiyuhin na hepe ng pulis. Ngunit nang balak saktan ulit ni Han Sugang ang estudyante niya, hindi na niya ito natiis pa. Iniligtas niya si Jin Hae-yong na nagkunwaring napadaan lang kaya napigilan niya itong mapahamak. Galit na galit si Han Sugang sa nangyari pero nagawa itong malusutan ni Shimin, pinagdiskitahan na lang niya ang mga kasamahan. Samantala nagpa-part-time din ang ama ni Shimin sa isang fried chicken restaurant ng kaibigan niya na ama ni Jae-hyo. Kinwento niya sa bata na may magaling itong estudyante noon sa boxing ngunit nabigong maabot ang pangarap. Kinabukasan nakasalubong ni Shimin si Jin Hae-yong sa hallway, kinausap niya ito patungkol sa nangyari na i-report sa nakakataas ang ginawa sa kanya. Sinabi ng estudyante na alam daw ng lahat ng nakakataas ngunit siya ang pinapalipat ng paaralan. Nagulat si Shimin sa nalaman na maging ang mga guro ay walang ginagawang aksyon. Sinubukan daw humingi noon ng tulong ni Jin Hae-yong sa pulisya ngunit wala itong matibay na ebidensya kaya hindi rin ito natulungan. Mula nang tumawag ito sa pulisya doon na siya lalong pinag-iinitan ni Han Sugang. Kinausap ito ni Shimin na kung bakit hindi na lang ito lumipat, sinabi ng bata na ayaw niyang mag-drop out dahil wala naman daw siyang ginagawa, gusto niya lang maparusahan si Han Sugang at baka hindi na niya ito kakayanin pa. Sinusuhulan pala ng ina ni Han Sugang ang mga guro ng paaralan kaya tikam ang bibig ng mga ito, wala ding magawa si Shimin dahil kailangan niya ng magandang record. Naalala niya bigla ang nakaraan kung paano ito sumuko noon matapos siyang matalo sa laban,
Nakaramdam ng awa si Shimin kaya sumulat ito sa Education Committee at kinausap niya din si Han Sugang patungkol sa pangbubuli nito ngunit binantaan lang ito ng estudyante. Sumugod naman ang ina ni Han Sugang sa paaralan na galit nang malaman ang pag-report at nagbanta sa mga guro na kakasuhan ang pagkakalat ng kasinungalingan. Ginigipit nito ang dean ng paaralan kaya napilitan na si Shimin na aminin ang ginawa at agarang humingi ng paumanhin at nangakong hindi na mauulit ang nangyari. Gusto itong ipatanggal ng ina ni Han Sugang, ngunit pinigilan niya ito dahil balak niyang paglaruan ang buhay ng guro. Humingi si Shimin ng tulong kay Kwon Jung sa pagiging violente ng isang estudyante, wala daw direktang ebidensya kaya hindi ito pwedeng hulihin. Masama naman ang loob ni Shimin na hindi patas ang mundo kaya pinagdiskitahan niya na lang si Kwon Jung. Kinalaunan sa isang convenience store kung nasaan si Shimin, dumating si Han Sugang kasama ang grupo niya. Pinasok siya ng mga ito sa loob at pinagtripan sa ginawa niyang pag-report sa Education Committee. Gusto na sanang umalis ni Shimin ngunit pinigilan ito ni Han Sugang at pinaupo sa kanya habang kinukuhanan sila ng litrato ng mga kaibigan bilang pantakot daw sa kanya na pumatol ito sa estudyante pag nagsumbong ulit. Bago si Shimin makaalis, binalaan ito ni Han Sugang na pag hindi ito makinig sa kanya ipapatanggal niya ito sa paaralan. Pinipigilan na lang ni Shimin ang sarili sa kasamaan nito. Habang pauwi na ito may nakabungguan itong lalaki na hindi marunong tumanggap ng paumanhin, sinaktan siya ng lalaki, bigla na lang napagtanto niya na tama ang pinaglalaban ng estudyante niya na kailangan nilang lumaban kung wala namang ginagawang masama kaya pinatulan niya ang lalaki at agarang umalis. Samantala habang nakikipaglaro ang grupo ni Han Sugang ng basketball, hindi sadyang mabunggo ito ng kalaro na humantong sa away. Dumating din si Jae-hyuk sa lugar para mag-deliver ng fried chicken, ngunit nang makita niyang magkakagulo ay agaran na itong umalis. Nagsimula ng maglaban ang pangkat ni Han Sugang at mga kalaro nila, naroon din pala si Shimin na nanunood. Nagsuot ito ng maskara at sumali din sa away kung saan ginulpi niya si Han Sugang. Galit na galit si Sugang dahil ngayon lang ito nakatikim ng pagkatalo, ngunit biglang may dumating na mga pulis sa lugar kaya agaran ng tumakas ang lahat. Gusto pa sanang alamin ni Sugang kung sino ang nasa likod ng maskara pero napilitan na rin itong tumakas. Sa di kalayuan masayang-masaya si Shimin na sa wakas ay nagawa niya ring makaganti, hindi niya alam na pinapanood pala ito ni Jae-hyuk. Kinabukasan kumalat ang balita sa buong paaralan ang pagkakagulpi ni Han Sugang ng nakamaskarang pusa, maging ang mga guro ay tuwang-tuwa sa nabalitaan. Pagpasok ni Han Sugang sa classroom niya galit na galit ito nang may nakadrawing na pusa sa upuan niya kaya agaran itong lumabas ng silid, inilabas niya ang galit sa pagmamaneho ng mabilis at pinagdiskitahan ang mga kaibigan. Sa gym naabutan ni Kwon Jung si Shimin na suot ang maskara, nalaman niyang ito pala ang nakamaskara sa nirespondihan nilang away ng mga kabataan. Pinagsabihan niya ito sa pakikipag-away sa mga estudyante pero ipinaglalaban ni Shimin na binigyan niya lang ng leksyon si Han Sugang. Kinalaunan pinaglalaroan na naman si Jin Hae-yong ng grupo ni Han Sugang, pinatakbo nila ito ng nakahubad upang bumili ng fried chicken. Nang makita ito ni Jae-hyuk agaran niyang pinuntahan si Shimin sa gym na balak ng sirain ng maskara, humingi ito ng tulong na iligtas si Jin Hae-yong sa grupo ni Han Sugang dahil alam niya ang sekreto nito. Ngunit itinatanggi ito ni Shimin, sinabi ng bata na andan siya noong ginulpi niya si Han Sugang dahil siya ang tumawag ng pulis at siya din ang nagsulong ng maskarang pusa sa paaralan. Sa restaurant matapos makabili ni Jin Hae-yong nang kailangan niya nakakita ito ng kutsilyo, kinuha niya ito upang maghiganti. Dumating na din si Shimin sa tambayan ng grupo, nagkaharap ulit ang dalawa na nauwi sa matinding laban dahil may kagalingan din si Han Sugang sa pakikipaglaban. Dumating si Jin Hae-yong na may hawak na kutsilyo, nang tangkain niya itong gamitin kay Sugang pinigilan ito ni Shimin kaya siya ang nasugatan ng estudyante. Nawala na rin sa sarili si Jin Hae-yong sa naipong galit sa puso niya, agaran ng tumakas si Shimin habang tinulungan ng may-ari ng fried chicken mailabas si Jin Hae-yong. Isinugod sa ospital si Shimin dahil sa natamo niyang sugat, nang magkamalay ito pinagsasabihan siya ng ama sa mga ginagawa niya kaya ito napahamak. Naisipan rin itong ipaghiganti ang anak. Iniisip pa din ni Han Sugang kung bakit ito iniligtas ng nakamaskara hanggang sa may dumating na namang isa pa, ngunit nauwi lang ito sa pagkakagulpi ng ama ni Shimin. Paglabas niya ng ospital nakita niya ang ama na napuno ng pasa sa mukha na kinakainis niya lang lalo.
Pagbalik sa paaralan agarang pinahanap ni Han Sugang sa grupo niya ang taong nasa likod ng maskara sa pamamagitan ng sugat nito sa braso, ngunit hindi nila ito makita, nagbanta itong papatay ng estudyante kung walang makakapagturo sa kanya. Pumasok na rin ulit si Shimin, nabalitaan niya sa kapwa guro na nalalapit na daw itong magiging regular na guro sa paaralan. Masayang-masaya si Shimin sa nalaman na matutupad na rin ang gusto niya. Subalit habang naglalakad ito sa hallway, nakita ni Sugang ang galing nito sa pag-ilag kagaya ng galawan ng nakamaskara, nalaman na niya ngayon kung sino ang nasa likod ng maskara. Agarang ibinalita ni Shimin kay Kwon-jung ang maganda niyang balita, bigla naman itong nakarinig ng ingay sa labas. Nang tingnan niya ito dumating si Sugang at inalam kung bakit niya ito niligtas noon, itinatanggi ni Shimin na siya ang nakamaskara pero pinatunayan ni Sugang sa pamamagitan ng sugat niya. Nagbanta itong papatayin ng guro subalit nakita niyang nalalapit na ang festival ng paaralan. Hindi daw masaya kung papatayin na niya ito agad kaya hinamon niya ito ng boxing sa ring sa darating na festival at nagbanta itong ere-report sa pulisya ang video ni Jin Hae-yong sa pag-atake nito kung hindi ito dumating. Pagbalik ni Shimin sa klase napansin niyang hindi na pumasok si Jin Hae-yong, nalaman niyang nagpasa na pala ito ng transfer application. Pinuntahan niya ang tinitirhan nito kung saan nagulat itong lola pala ng estudyante niya ang nagtitinda ng kimbap. Nagulat din ang matanda na guro ito ng apo niya at humingi ito ng tulong na iligtas si Jin Hae-yong dahil wala itong kakayanang protektahan ang apo. Kasalukuyan namang balak magpakamatay ni Jin Hae-yong, pinigilan ito ni Shimin sa pagtalon kung saan pinakita ang nakaraan na pinagtitripan ng grupo ni Han Sugang ang lola niya, pinagtanggol niya lang ang lola sa grupo ni Sugang. Upang tigilan na nila ito hiniling niyang gagawin ang lahat ng sasabihin nila. Si Jae-hyuk talaga ang laruan nila noon, mula nang dumating si Jin Hae-yong pinalaya na nila ito. Pinagaan naman ni Shimin ang loob ng estudyante at sinabing tutulungan niya ito. Makalipas ang ilang araw dumating na ang Muyang Festival, pinagkakaguluhan ng mga estudyante ang nalalapit na laban ni Han Sugang at ang nakamaskarang pusa. Namigay naman si Jae-hyuk ng libreng maskara bilang suporta sa tinatawag niyang tagapagligtas kung saan maraming kumuha kabilang ang isa sa kaibigan ni Sugang. Kinalaunan naghanda na si Shimin para sa pakikipaglaban, nadaanan niya si Jin Hae-yong habang papunta ito sa venue kaya niyakap niya muna ito na pinagtatakhan naman ng estudyante. Pagpasok niya sa loob nag-aantay na si Sugang sa taas ng ring na handang-handa na sa laban. Agara na rin umakyat si Shimin at doon na nagsimula ang laban kung saan nadihado ito at nalaman ng lahat na babae pala ang nakamaskara. Nag-alala naman ang ama ni Shimin nang makita ang anak na tila dihado ito sa laban. Hindi tinanggal ni Sugang ang maskara ng guro kahit may pagkakataon na ito dahil gusto niya pang pahirapan si Shimin hanggang sa nagsimula na ding makabawi si Shimin. Ipinakita nito ang galing niya sa pakikipaglaban at balak niyang paluhurin si Sugang sa harapan ni Jin Hae-yong para humingi ng tawad. Tinanggal na ni Shimin ang maskara niya na ikinagulat ng lahat nang malaman na isa pala itong guro ng paaralan nila. Balak namang ipatigil ng Dean ang nagaganap na laban, ngunit ayaw pumayag ni Sugang dahil balak na niyang patayin doon si Shimin. Nagpatuloy pa din ang laban ng dalawa hanggang sa nagawang mapatalsik ni Shimin si Sugang palabas ng ring at sa harapan ni Jin Hae-yong. Pinahingi niya ito ng tawad sa lahat ng ginawa niya kay Jin Hae-yong subalit tumanggi ito. Hinayaan na din ito ng estudyante niya dahil talo na din naman si Sugang sa harapan ng lahat ng naroon. Tapos na din ang laban, aalis na sana si Shimin, ayaw pa ding tumigil ni Sugang kaya pinatulog na niya ito sa isang sipa lang na ikinagulat ng lahat. Kinalaunan sinamahan niya si Jin Hae-yong na mag-file ng complaint sa mga pulis, dumating naman ang kaibigan ni Sugang. Isinurrender nito ang lahat ng bidyong nakuhanan niya maging ang dahilan kung bakit may namatay na guro, dahil dun hinuli na si Han Sugang ng mga pulis sa krimeng ginawa niya. Sa huli, nag-resign si Shimin sa Muyang High School at naghanap ng ibang malilipatan kung saan mukhang may estudyante na naman itong bagong tuturuan ng tamang asal. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam.